Samantala, nailibing na ang mga biktima ng sunog sa Valenzuela City habang patuloy naman ang pagkuha ng mga otoridad sa pagkakakilanlan sa iba pang mga nasawi. Ito ang balita ni Grace Casin. Litrato na lamang ng anak na si Melissa ang dala ni Mang Marciano pagpunta niya sa sementeryo kanina. Mula Pangasinan, agad lumuwas ng Maynila si Mang Marciano nang mabalita ang nasunog ang warehouse na pinagtatrabahuhan ng kanyang anak. Isa si Melissa sa mahigit 70 empleyado na hindi na nakalabas nang masunog ang pagawaan ng tsinela sa Valenzuela City. Ayon kay Mang Marciano, mahigit 2 taon na silang hindi nagkikita at nagkakausap ng kanyang anak. Kaya naman napakasakit sa kanya bilang ama ang sinapit ni Melissa. Wala na magagawa, maskit man para sa atin. Siyempre, walang magawa kung ipilit natin tatong ito. Hanggang doon lang siguro. Tay. Takadala siguro yung kanyang kapalaran. Hanggang doon lang siya. Kanina inilibing na sa Arkong Bato Public Cemetery ang 72 labi na naging biktima ng sunog. Nilagyan na lamang ng mga code ang bawat kabaong dahil hindi pa rin nakukuha ang pagkakakilanlan ng mga ito. Gustong iuwi ni Mang Marciano ang mga labi ng anak sa probinsya oras na makilala na ito. Subalit dahil construction worker lamang ang trabaho niya, wala silang perang pampalibing. Naulila ni Melissa ang kanyang 4 na maliliit na anak na nasa Pangasinan. Hanggang ngayon, hindi pa ipinapaalam sa mga bata na wala na ang kanilang nanay. Hirapan ng buhay. Walang magastos, walang pantustos sa kanya. Hindi na po ako ng tulong sa bayan ko siguro. Ayon sa katiwala ng puneraryang nag-asikaso sa mga labi, hindi na makilala ang mga ito kaya naman agad na nilang inilagay sa kabaong upang hindi na mangamoy. Nakakadaber na lang siya eh. Tapos sinasabi sa amin ng soko kung anong mga numero na paglalagyan na namin, doon namin sinasakay na. Sa 72 mga labi, 3 lamang ang nakilala na sina Rolando Paloma, ang asawang si Josephine at ang kanilang anak na si Apple. Sila ang 3 nasabugan ng kemikal na pinagmulan ng apoy. Maliban sa investigasyong isinasagawa ng PNP at BFP, magsasagawa rin ng sariling investigasyon ang Valenzuela City Government. Nagdeklara rin ng state of mourning ang Valenzuela City. Ayon sa mga otoridad, posibleng abutin pa ng 2 linggo bago matapos ang kanilang identification sa mahigit 70 mga labi na pawang biktima ng sunog sa Valenzuela City. Grace Casin, UNTV News, Worldwide.